Sa gitna ng nararanasang init, milyon-milyong pisong halaga ng mga pananim ng palay at mais ang nasira. 5 bayan na rin sa North Cotabato ang isinailalim sa state of calamity. Ayon sa Pag-asa, patuloy na mararanasan ang mainit na panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang sa Hunyo. May report si Cecil Villarosa. Aabot sa mahigit 70 milyong pisong halaga ng mga pananim na palay at mais ang nasira sa Region 9 dahil sa matinding init ng panahon. Sa tala ng Department of Agriculture, kabilang sa mga pinakaapektadong lugar ang Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Zamboanga City. We have already requested our city government to purchase drought-resistant palay seeds so that we can already distribute this to the farmers the soonest that we can. I can just tell our farmers, do not really feel so unhappy about the situation because our city government is really doing everything to assist you in this time of El Nino. Apektado rin ng mainit na panahon ang mga puno ng durian at langka sa ilang bayan sa North Cotabato. Unti-unti na raw namamatay ang ilang puno dahil sa matinding init. 5 bayan na rin sa probinsya ang isinailalim sa state of calamity. Kabilang dito ang mga bayan ng Pikit, Alyusan, Malang, Alamada at Tulunan. Nagbigay na ng ayuda sa mga apektadong bayan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Sultan Kudarat, nanganganib na ring matuyo ang mga maisan. Sa Barangay Tuka, aakalain mong maganda ang tubo ng mga mais dahil berde ba ang kulay nito. Pero ang totoo, manipis na ang mga dahon at malasibuyas ng itsura. Tigang na rin ang lupang pinagtamnan dito. Maging ang mga kanal sa tabi ng taniman ay wala ring tubig. Hindi pa raw umuulan sa lugar simula noong Pebrero. Ang ilang tanim naman sa Barangay Kinayaw, may mga bunga nga, pero maliliit naman dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Bukod sa mga pananim, apektado rin ng El Nino ang mga alagang baboy sa Bintar, Ilocos Norte. Ang baboy na ito namatay na dahil sa init ng panahon. Payo naman ng Veterinary Office para makaiwas sa heat stroke ang mga alagang baboy. Dalasan ang pagpapaligo sa mga ito at laging painumin ng maraming tubig. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang mainit na panahon at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa hanggang Hunyo ng taong ito. Inaasahan ng Pag-asa na hindi ito magtatagal yung El Nino. Posibleng buwan ng Mayo o Hunyo matapos na ito. Pero yung kawalan ng ulan na naranasan posibleng magtagal pa kapag sinabing tapos na yung El Nino. So hindi lang 5 buwan, 6 na buwan yung pinag-uusapan natin doon sa mga lugar na nakakaranas na ngayon ng matinding kawalan ng ulan. Once Pag-asa declares na tapos na yung amihan, expect na lalong bababa yung mga pag-ulan. At normal naman talaga na itong buwan ng March, April at saka first half ng May, yan yung mga driest months. Kaya asahan natin na yung mga madadagdagan pa yung mga lugar na nakakaranas ngayon ng tagtuyot, ng dry condition, na dry spell, hindi lang dito sa Luzon, maging sa Visayas, hanggang dyan sa Mindanao. Cecil Villarosa, GMA News.